Magandang gabi, Sir Eric. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Renante. 55 anyos at kasalukuyang naninirahan sa Antique. Kasama ang aking asawa at mga anak. At mayroon na rin akong apo sa panganay kong anak na babae na maagang nag-asawa. Sir Eric, naging libangan ko na ang pakikinig ng mga kwentong drama sa radyo tuwing wala akong pasok sa aking trabaho bilang isang karpintero dito sa aming lalawigan. Subalit nang mauso ang cellphone kung saan nagkakaedad na ako, ay nalaman ko na mayroon palang mga channel na pwedeng makinig ng mga katatakutan at kababalaghang kwento. Lalo na pag ang mga tampok ay tungkol sa mga engkanto at mga aswang. Isa na nga sa mga programa mo, Sir Eric, ang madalas kong bisitahin tuwing makikinig ako ng mga istorya na talaga namang nakakatakot. Lalo na pag ang sinasalaysay mo ay tungkol sa mga nilalang na tinatawag na mga aswang. Dahil ang ganitong mga nilalang ay may kaugnayan sa aking pamilyang pinagmulan. Dahil sa aking mga narinig ay nahimok akong ibahagi sa inyong munting tahanan ang sarili kong karanasan nung ako'y nagbibinata pa lang na kung saan nakaengkwentro ng aming buong angkan ang mga aswang sa lalawigan ni Lolo Simon sa Siquijor. Tubong Ilonggo po ako dahil isinilang ako sa kanlurang Kabisayaan ng Antique. Kinaray-a o haligay noon ang gamit naming salita. Ilongga rin ang aking ina dahil taga-Antique ang kanyang mga magulang. Ngunit nang dalaga pa ito, ay doon ito nanirahan sa Siquijor, kung saan nakilala nito ang aking ama at kami ang naging bunga ng bunso kong kapatid na babae na si Cathy. Isinilang naman ng aking ama sa gitnang Kabisayaan ng Siquijor at doon naninirahan ang buo nilang angkan na kung saan namumuno sa isang pinakaliblib na baryo ang kanyang ama na siya namang lolo ko. Ang ibabahagi kong kwento ay naganap ilang dekada na ang nakakalipas at nasa edad pa lang ako noon na 13. Noong mga panahong yun ay nag-aaral ako sa ika-6 na baitang ng elementarya na kung saan nalalapit na ang aming graduation. Habang ang kapatid kong si Cathy naman ay nasa ika-3 baitang. Taong 1981, tahimik at masaya kaming naninirahan ng aking mga magulang sa probinsya ng Antique. Kapitbahay lang namin sina lolo at lola. Ang mga magulang naman ito ng aking ina na si Nanay Helen. Bago ako iluwal sa mundong ibabaw ni Nanay Helen, ay doon ito naninirahan sa Siquijor kasama si Tatay Samuel at nasa poder sila nila Lolo Simon. Umalis ang aking mga magulang sa Siquijor noong pinagbubuntis pa lang ako ni Nanay Helen. At sa lalawigan ng Antique na sila nanirahan ni Tatay Samuel. At doon ako isinilang, lumaki at nagkaisip. Muling nabuntis si Nanay Helen at si Cathy ang naging bunga. Simula nang tumira ang aking mga magulang sa Antique, ay hindi na nakakauwi si Tatay Samuel sa Siquijor para bisitahin ang kanyang mga magulang na si Lolo Simon at Lola Bebang. Si Nanay Helen din ang madalas namin noon makakasama sa bahay dahil palaging wala si Tatay Samuel. Namamasukan kasi ito bilang karpintero sa bayan at lingguhan ang uwi nito sa aming sityo. Gayunpaman, kahit na lingguhan ang uwi ni Tatay Samuel, ay hindi naman kami nito pinababayaan dahil lahat ng kinikita nito sa trabaho ay binibigay sa butihin naming ina. Palagi naman may dalang pasalubong ang aming ama tuwing uuwi ito ng Sabado ng hapon sa aming bahay. Renante anak, pumunta ka kina Aling Nena at umutang ka ng 1 kilong karne at babayaran na lang natin mamaya pagdating ng tatay mo para makapagluto na ako ng hapunan. Utos sa akin ni Nanay Helen. Si Aling Nena ang madalas namin utangan ng karne tuwing araw ng Miyerkules at Sabado dahil palaging kumakatay ng baboy ang kanyang mataderong asawa. Halos palagi naman nauubos ang kanilang panindang karne dahil lahat ng mga pamilyang naninirahan sa aming baryo ay sa kanila bumibili
para hindi na sila pumunta pa ng palengke dahil pareho lang naman ang presyo nito. Agad naman akong tumungo sa tahanan ni na Aling Nena dahil nasa harapan lang ng kanilang bahay ang mga paninda nilang karne na nakalatag naman sa isang kwadradong lamesa na gawa sa tabla. Matapos kong mangutang ng 1 kilong karne, ay agad naman akong bumalik sa aming bahay dahil maagang magluluto si Nanay Helen para sa aming hapunan, lalo na't uuwi ang aking ama at pagod ito galing sa trabaho. Sabado at Linggo lang ang pahinga nito dahil pagsapit ng Lunes ng madaling araw ay umaalis ito sa amin upang tumungo sa bayan para magtrabaho at Sabado muli ng hapon ang balik nito. "Nay, anong luto po ba ang gagawin mo sa karne?" Tanong ko dito nang makauwi ako sa amin. Sinabi naman ni Nanay na aadubuhin nito ang karne dahil ito ang paboritong luto ng aming ama. Mahal na mahal kasi ni Nanay Helen si Tatay Samuel dahil responsable itong asawa at ama para sa amin ng bunso kong kapatid. Habang abala sa pagluluto ang butihin naming ina, ay naglilinis naman ako sa loob ng aming tahanan habang naglalaro naman ng manika si Cathy para hindi ito mabagot sa kakahintay sa pag-uwi ng aming ama. "Sir Eric, magdadapit hapon na rin nang makauwi noon si Tatay Samuel at may bitbit itong ilang mga supot na naglalaman ng mga pagkain na binili nito sa bayan. Tulad na lamang ng paborito naming tinapay ni Cathy. Naglalaman rin ang supot ng bago naming tsinelas at syempre hindi mawawala ang ilang kilong bigas na pangkonsumo namin sa pang-araw-araw." Saglit na naupo si Tatay Samuel sa sala habang nasa kandungan nito ang bunso kong kapatid at nilalaro ang bagong mumurahin na manika na binili sa kanya ni Itay bilang pasalubong. Ipinagtimpla ko naman ng kape si Tatay Samuel na nakasanayan ko nang gawin tuwing umuuwi ito sa araw ng Sabado. Sinabi naman ni Nanay Helen sa aming ama na nangutang kami ng 1 kilong karne kay Aling Nena na agad namang dumukot ng pambayad sa kanyang bulsa at ibinigay sa akin matapos ko siyang ipagtimpla ng mainit na kape. Kinagabihan habang kumakain kami sa hapagkainan ay nabanggit ni Nanay Helen sa aking ama na nalalapit na ang aming graduation at kailangan na magkasama sila ni Inay na tumuntong sa entablado para samahan ako na tanggapin ang aking parangal at medalya. Nangako naman si Tatay Samuel na dadalaw ito sa aking graduation na labis ko namang ikinatuwa. Nagsusumikap na magtrabaho ang aking ama dahil mag-aaral na ako sa sekundarya sa susunod na pasukan sa eskwela. "Renante anak, anong gusto mong regalo?" Tanong noon ni Tatay Samuel habang kumakain kami ng hapunan. "Regalo? Bakit niyo po ako bibigyan ng regalo, Tay? Eh hindi ko naman po birthday." Magalang na tanong ko naman dito. Nagulat na lang ako, Sir Eric, nang sabihin ni Itay na kailangan niya akong bigyan ng regalo dahil masinop daw akong mag-aral at may matatanggap pa akong medalya sa nalalapit naming graduation. Tinanong naman ako ni Tatay Samuel kung ano ba ang gusto kong matanggap na regalo. Kung bagong damit ba o sapatos. Subalit, labis na nabigla si Tatay Samuel nang hilingin ko na gusto kong magbakasyon kami sa Siquijor upang makita sina Lolo Simon at Lola Bebang. Nais ko kasi noon makilala ang mga magulang ng aking ama dahil hindi ko pa sila nakikita simula nang isilang ako sa mundo. Madalas na kasi namin noon nakakasama ni Cathy sina Lolo at Lola sa side naman ng aming ina. Hindi naman sumang-ayon si Nanay Helen sa hiniling ko sa aking ama dahil malayo daw ang Siquijor at aabutin sa mahigit 6 o 7 oras ang aming biyahe. Lalo na't nasa pinakaliblib na baryo ng lalawigan ng Siquijor na ninirahan ng aking mga lolo at lola. Sir Eric, labis akong nakaramdam ng kalungkutan dahil hindi pumayag ang aking ina sa hinihiling ko na magbakasyon kami sa Siquijor. Kahit si Tatay Samuel ay nagdadalawang isip sa kanyang isasagot. Hindi na lang ako nagpumilit pa at naisip na baka gipit lang kami sa pera
dahil inilalaan nila ang salapi sa mga pangunahing gastusin sa bahay. Renante, bakit sa dinami-dami na hihilingin mo ay biglang sumagi sa isip mo na magbakasyon tayo sa Siquijor? Anak, malayo ang Siquijor dito sa Antique. Iba na lang ang hilingin mo sa iyong ama. Gusto mo ba ng bagong laruan? Sambit sa akin ni Nanay Helen noon. Nay naman, hindi na ako bata para regaluhan ng laruan. Binata na po ako, inay, at malapit na ako mag-aral sa sekundarya. Sagot ko naman dito. Oo nga naman, Helen. Nagbibinata na ang anak natin. Sige anak, bibilhan na lang kita ng bagong sapatos sa araw ng graduation mo. Turan naman ni Tatay Samuel sa akin. Tumango na lang ako at matipid na ngumiti dahil mahirap nang kulitin ko pa ang mga magulang ko at baka pagalitan pa nila ako. Lumipas ang mahigit 2 linggo kung saan magaganap ang aming graduation ay hindi noon pumasok sa trabaho si Tatay Samuel. Dahil nangako ito na magkasama sila ni Nanay Helen na aakyat sa entablado kasama ako para tanggapin ang aking medalya at diploma. Masasabi ko na yun ang pinakamasayang araw na naganap sa aking buhay dahil kumpleto kaming pamilya at kasama rin namin si Cathy. Habang sinasabitan ako sa liig ng medalya at kinukuhanan ng litrato. Pinaghandaan talaga ng aking mga magulang ang aking pagtatapos sa elementarya dahil nagluto rin si inay ng masasarap na pagkain at binigyan ako ng aking ama ng bagong sapatos bilang regalo. Marami ring pumunta sa bahay namin para makikain. Pati na rin sina Aling Nena ay dumalo sa aming salo-salo at binigyan kami ng 2 kilong karne bilang handog sa aming pamilya. At dahil tapos na ang aming graduation ay simula na naman ng aming bakasyon sa eskwela at magiging abala na naman sa mga gawaing bahay dahil ako lang ang kahalili ni Nanay Helen. Tuwing bakasyon sa eskwela ay gumagawa ng mga kakanin ang aking ina at nilalako ko sa aming sityo. Masasabi ko na malaki ang naitutulong ko sa aming pamilya kahit na nagbibinata pa lang ako noon. Sir Eric, ang matagal ko nang inaasam na makapagbakasyon sa Siquijor ay matutupad pala sa hindi inaasahang pagkakataon dahil nakatanggap ang aking mga magulang ng isang telegrama o liham galing sa aking lolo Simon. Ayon sa nilalaman ng liham ay may malubhang karamdaman si Lola Bebang. Alam na raw ng matanda na malapit na siyang sumakabilang buhay at bago siya malagutan ng hininga ay nais nitong makita si Tatay Samuel at ang kanyang mga apo. Kami ni Cathy ang tinutukoy na apo ni Lola Bebang dahil hindi pa kami nasisilayan nito buhat ng iluwal kami sa mundo. Kailangan daw kaming makauwi sa Siquijor sa lalong madaling panahon dahil sa natanggap nilang liham ni Lolo Simon ay masinsinang nag-usap ang aking mga magulang dahil wala talagang balak na pumunta si Nanay Helen ng Siquijor. Dahil nagpupumilit si Tatay Samuel, ay walang nagawa ang aking ina, kundi ang pumayag, kahit na taliwas ito sa kanyang kalooban. Nagtataka naman ako noon kung bakit ayaw ni Nanay Helen na magbakasyon kami sa probinsya ng aking ama, na tila may bumabagabag sa kanyang isipan, na hindi ko lubos maunawaan. Kinagabihan ay nagsimula ng mag-impake sina Nanay Helen at Tatay Samuel ng aming kagamitan na dadalhin patungo namin sa Siquijor. Habang sinasalansang nila ang mga damit sa bag, ay tinawag kaming magkapatid ni inay. Renante, Cathy, pag nasa Siquijor na tayo ay huwag kayong pag-alagala sa labas ng bahay ni na Lolo Simon nyo ha. Kung maaari ay manatili lang kayong dalawa sa loob ng bahay at huwag lalayo sa aking tabi. Paalala sa amin ni Nanay Helen. Bakit po inay? Bawal po ba kaming maglaro doon kila Lolo Simon? Usisang tanong naman ng kapatid kong si Cathy. Cathy anak, hindi naman bawal maglaro doon. Basta sa loob ka lang ng bahay nila Lolo Simon maglaro. Maliwanag ba? Sagot naman ni inay.
At tumangulang si Kati at Magilo na ngumiti habang hawak ang laruan nitong manika. Kinabukasan ay agad kaming tumungo sa sakayan ng bus patungong Siquijor. Nagluto na rin ng babaunin naming pagkain si Nanay Helen dahil ilang oras din ang magiging biyahe namin patungo sa probinsya ng aking ama. Nasa pinakadulo kami ng bus na upo dahil nang makarating kami ng terminal ay marami na ring nakasakay sa nasabing bus. Yun din ang unang pagkakataon na nakasampa kami ng bus ni Kati. Kaya medyo nahihilo ang kapatid ko at nagawa pa nitong masuka sa loob ng sasakyan habang tumatakbo ng matuli ng bus. Hindi rin naging madali ang aming biyahe dahil kailangan pa namin tumigil ng Iloilo para sumakay sa ferryboat patungong Bacolod at muling bababa ng pier sa Dumaguete para muling sumakay patungo naman sa huli naming destinasyon ng Siquijor. Tama nga ang aking mga magulang na mahirap magbiyahe patungong Siquijor dahil marami pa kaming binabaan na lalawigan. Ngunit sulit naman para sa akin ang naging biyahe dahil hindi naman ako malulain at naaliw ako ng husto sa magagandang tanawin, lalo na ang malawak na karagatan. Nang makadaong ang sinasakyan namin ferryboat sa pier ng Siquijor, ay muli kaming sumakay ng tricycle at inarkila ito ng aking mga magulang dahil malayo pa ang aming pupuntahan. Ngunit nang makarating kami sa bukana ng baryo na aming patutunguhan, ay nakiusap si Tatay Samuel sa driver ng tricycle na ihatid kami hanggang sa pinakalooban ng nasabing baryo. Dahil nasa pinakadulo ng sityo naninirahan sina Lolo Simon at Lola Bebang at ilang kamag-anakan ng aking ama. Ngunit tumanggi ang driver na ihatid kami sa mismong sityo na tila kinakabahan ito at bakas sa mukha nito ang takot. Hindi na lang nagpumilit si Tatay Samuel at agad naman kaming bumaba matapos nito magbayad ng pamasahe. Nang makaalis ang tricycle ay kami lang ang naiwan sa bukana ng nasabing baryo, sa mismong tapat ng malaking karatula kung saan nakasulat ang pangalan ng nasabing baryo. Napansin ko rin noon na bibihira lang may dumaraan na pampasaherong sasakyan sa nasabing kalsada na halatang liblib nga itong lugar. Ano na ang gagawin natin, Samuel? Huwag mong sabihin na maglalakad tayo papasok sa baryo patungong sityo. Isipin mo may mga bagahe tayo at mahihirapan si Kati maglakad sa matarik na daan. Alam mo naman na nahilo ito sa matagal nating biyahe. Saad ni Nanay Helen sa aming ama na halatang naiinis. Buti na lang at may napadaan na kalabaw di kareta at nakilala naman ni Tatay Samuel ang nagmamanipula nito. Tila umayon sa amin ang panahon dahil naninirahan din ito kung saan nakatira sina Lolo at Lola. Agad kaming sumampa sa kalabaw di kareta kasama ang aming bagahe habang marahan na tinatahak namin ang kalsadang lupa na halos maputik pa at malubak. Ay nakikipag-usap naman si Tatay Samuel sa nagmamanipula ng kalabaw at pinakilala ito sa amin ni Itay sa pangalang Mang Kanor na halos hindi naman nalalayo ang kanilang edad. Napansin ko rin na tila pasulyap-sulyap sa amin ni Kati si Mang Kanor habang kinakausap nito ang aming ama na halatang matagal na silang magkakilala. Wala rin akong nakikitang mga kabahayan na nakatarik malapit sa nasabing daan at lahat ng kubo ay nakatayo sa bandang dulo ng magkabilang kalsada at halos watak-watak ang mga ito. Lumipas ang ilang minuto naming biyahe. Lulan ng kalabaw di kareta ay narating na namin ang dulo ng nasabing baryo kung saan naninirahan sina Lolo Simon at Lola Basha. Pati ang ilang nakababatang kapatid ni Tatay Samuel ay malapit lang naninirahan sa kinatitirikan ng bahay ni Lolo Simon. Gawa rin sa malalapad na tabla ang dingding ng bahay ng mga magulang ni Tatay Samuel at dahon naman ng anahaw ang nagsisilbing bubungan. Malaki rin ang sukat ng kanilang bahay at mayroon itong silong na tumataas sa kalahating talampakan na nagsisilbing imbakan ng mga panggatong
at kulungan na rin ng mga hayop. Kalapit bahay din ni Lolo Simon ang may-ari ng Kalabaw di Kareta na halos kababata pala ito ng aming ama. Mainit naman kaming sinalubong ng mga kamag-anakan namin at dumating na rin sa punto na hinahaplos ng mga kapatid ni Tatay Samuel ang buhok namin ng bunso kong kapatid habang malapad silang nakangiti. Matapos kaming ipakilala ni Tatay Samuel sa mga nakababata nitong kapatid, ay pumasok na kami sa loob ng bahay ni Lolo Simon at Lola Bebang. Sir Eric, nang makapasok kami sa loob ng bahay ng mga magulang ni Tatay Samuel, ay agad namang bumungad sa amin sina Lolo Simon na pinapakain si Lola Bebang habang nakahiga ito at nakaangat ang ulo habang nakapatong sa malaking unan. Nanunuot rin sa aking ilong ang hindi kaaya-ayang amoy na nagmumula sa loob ng bahay ni Lolo Simon na parang may nabubulok na bangkay ng isang hayop. "Lolo, nandito na po kami ni Helen, kasama ang inyong mga apo. Ito si Rinante, ang panganay naming anak. At ito naman si Cathy, ang bunso namin." Bungad na pagpapakilala sa amin ni Itay sa aming lolo. Hindi na kami nagawang ipakilala nito kay Lola Bebang dahil hirap na raw itong magsalita at palagi na lang nakaratay sa higaan habang nababalutan ito ng makapal na kumot na kung saan doon nagmumula ang masangsang na amoy. "Rinante, Cathy, magmano kayo magkapatid sa Lolo Simon nyo?" Dugtong na wika ni Tatay Samuel habang tahimik kaming pinagmamasdan ni Nanay Helen. Malugod kaming lumapit kay Lolo Simon at magalang na nagmano. Marahan kaming niyakap nito at nanunuot sa aking ilong ang malansang amoy na hindi ko mawari. Nagulat na lang kami ni Cathy nang biglang gumalaw ang mga kamay ni Lola Bebang habang nasa loob ito ng kumot. Sinabi kasi sa amin noon ni Lolo Simon at Tatay Samuel na hindi na igagalaw ni Lola Bebang ang buo niyang katawan. Kahit sa pagnguya ng pagkain ay nahihirapan na ito. Matapos maigalaw ni Lola Bebang ang mga kamay nito, ay bigla itong umusli palabas ng kumot at nasilayan namin ng malalaking sugat nito na halos kita na ang mga buto at pinagmamahayan ng napakaraming uod. Napaatras kami ng bunso kong kapatid at napakapit kami sa kamay ni Nanay Helen dahil nakaramdam kami noon ng takot. "Sir Eric, tinanong ko si Lolo Simon kung ano ang iniindang sakit ni Lola Bebang dahil nabubulok na ang mga sugat nito sa kamay. Napapaisip din ako noon sa aking sarili na baka pati ang katawan ni Lola Bebang ay nabubulok na rin dahil sa mabahong amoy na nagmumula sa loob ng makapal na kumot." Imbis na sagutin ni Lolo Simon ang katanungan ko, ay sinabihan nito ang aking ama na tumungo na kami sa aming magiging silid upang magpahinga dahil alam niyang napagod kami sa mahabang biyahe. Nang makapasok kami sa loob ng silid ay sinimulan ng ayusin ni Nanay Helen ang aming kagamitan habang tumungo naman si Tatay Samuel sa malaking bintana at palinga-linga sa paligid. "Sir Eric, akala ko noon ay magiging masaya ang bakasyon ko kina Lolo Simon dahil nung una ay nasasabik akong makarating ng Sikihor. Ngunit sa unang araw pa lang ay nagimbal na kami sa kalagayan ni Lola Bebang." Matapos ayusin ni Nanay Helen ang aming kagamitan, ay tinawag na rin kami ng ilang nakababatang kapatid ni Tatay Samuel dahil sila ang naluto ng aming makakain para sa aming tanghalian dahil hindi umaalis si Lolo Simon sa tabi ni Lola Bebang. Halos puro karne ang inilatag ng mga tiyahin ko sa ibabaw ng lamesa. Hindi na namin sila nakasalo sa hapagkainan dahil kumain na raw ang mga ito at si Lolo Simon ang nakaharap namin sa lamesa upang kumain. Lubos na ginagalang si Tatay Samuel ng kanyang mga kapatid dahil ito ang panganay sa kanilang lahat at halos kami lang ni Cathy ang nagsisilbing apo ni Lolo Simon dahil ang ibang kapatid ni Tatay Samuel ay wala pang mga supling at ang iba naman ay mga dalaga at binata pa. Masasabi kong malaking pamilya ang pinagmulan ng aming ama dahil maraming anak sina Lolo Simon at Lola Bebang. "Samuel, Helen,
Alam niyo naman siguro kung bakit ako nagpadala ng telegrama sa inyo. Kailangan natin ng bagong saling lahi para sa darating pang mga henerasyon. Panganay na anak kita, Samuel, at hindi ka naiiba sa amin, Helen. Kailangan ng isalin ng iyong ina, Samuel, ang binhi sa panganay niyong anak. Labis nang nahihirapan at nagdurusa ang asawa kong si Bebang. Wika ni Lolo sa aking ama't ina habang kumakain kami ng aming pananghalian, at ako ang kanilang pinag-uusapan na hindi ko naman lubos maunawaan. Pero ama, hindi ako sang-ayon sa kagustuhan mo. Masyado pang bata si Renante para tanggapin ang binhi na namamahay sa loob ng katawan ni Inang. Ngunit walang ibang masasalinan kundi ang inyong panganay na anak. Hanggang kailan ka ba magmamatigas, Helen? Inilayo mo noon sa amin si Samuel at doon kayo nanirahan sa malayo. Bakit hindi mo tanggapin kung ano ang angkan na pinagmulan natin? Saad muli ni Lolo Simon sa aking ina. Nahahalata ko noon na tila naiirita si Nanay Helen sa sinabi ni Lolo. Pinakalma naman ni Tatay Samuel ang aming ina at nagwika na ito na ang bahalang makipag-usap kay Lolo Simon. Hindi ko maintindihan kung bakit malayo ang loob ni Nanay Helen sa aming lolo. Pati sa iba naming kamag-anakan ay hindi masyadong pinapansin ni Inay. Matapos naming kumain ay niyaya na kami ni Inay na pumasok sa aming silid at naiwan ng mag-ama sa hapagkainan habang masinsinang nag-uusap. Tila naging balisa si Nanay Helen nang makapasok kami sa aming silid at hindi ko na nagawang tanungin ito tungkol sa pinag-usapan nila ni Lolo Simon at baka magalit ito sa akin. Habang naglalaro naman noon ng manika si Kati. Dahil hinabilin sa amin ni Inay na wag maglalaro sa labas ng bahay, nina Lolo Simon at Lola Bebang, ay tumungo ako sa malaking bintana at mariing dumungaw habang pinagmamasda ng mayayabong na talahiban at mga puno dahil nasa bukana ng kagubatan na katapat ang aming bintana. Sir Eric, habang nakadungaw ako noon sa bintana at tinitignan ng magandang tanawin, ay biglang nasipat ng aking mga mata ang isang itim na ibon na matutukoy ko naman na isa itong malaking uwak. Nakadapo ito sa isang malaking sanga at sa akin nakabaling ang paningin nito. Napansin ko rin na tila namumula ang mga kamay nito at hindi gumagalaw sa kanyang pinagdadapuan. Bigla na lang bumulusok pababa ang malaking uwak nang may biglang lumipad na palaso at tumama ito sa katawan ng malaking ibon. Hanggang sa lumapit ang isang nakababatang kapatid ni Tatay Samuel. Hawak-hawak ang isang pana. Kinuha nito ang itim na uwak at binunot ang bumaon na palaso sa katawan nito at mabilis na hinugot ang sundang sa kanyang bewang at pinugutan ng ulo ang itim na ibon. Matapos pugutan ng ulo ng nakababatang kapatid ni Tatay Samuel ang malaking uwak, ay napalingon ito sa akin at matipid na ngumiti. Hindi naman ako noon natakot sa ginawa nito dahil ibon lang naman ang kanyang pinatay at karaniwan na lang yon sa akin dahil minsan na rin akong nanirador ng ibon sa aming lugar sa Antique. Kinagabihan matapos naming maghapunan ay nanatili kami sa loob ng aming silid kasama ulit si Nanay Helen. Habang si Tatay Samuel naman ay kausap ang kanyang mga kapatid, pati na rin si Lolo Simon, malapit sa tabi ni Lola Bebang kung saan ito nakaratay. Malinaw ko rin noon naririnig ang kanilang pinag-uusapan at hindi maiwasan na madawit ang aking pangalan ni Lolo Simon. Amang, may namataan akong mensahero kanina na nakadapo sa sanga at agad ko itong pinaslang para hindi na nito maibalita ang kanyang nasaksihan. Mukhang nagsisimula ng kumilos ang mga naninirahan sa kabilang ibayo ng kagubatan. Anang nakababatang kapatid ni Tatay Simon na siyang pumana at pumaslang sa malaking uwak. Naguguluhan talaga ako sa kanilang mga pinag-uusapan at hindi ko mailarawan ang kanilang pinupunto. Minsan kakaibang lingwahe ang kanilang ginagamit na bago sa aking pandinig. Matapos ang kanilang pagpupulong ay umuwi na sila sa kani-kanilang mga bahay na halos magkakalapit lang. Habang si Lolo Simon naman ay nanatili sa tabi ni Lola Bebang.
Pumasok na rin si Tatay Samuel sa aming silid at marahang nahiga sa tabi ni Nanay Helen. Nagwika ito na matulog na kami at bukas raw ay maliligo kami sa ilog malapit lang sa bahay ng isang tiyahin ko na labis naming ikinatuwa ni Cathy. Lumipas ang ilang minuto ay nakaramdam na rin kami ng antok ng bunso kong kapatid hanggang sa tuluyan na nga kaming nakatulog. Sa mahimbing kong pagkakatulog ay bigla akong naalimpungatan dahil sa masamang panaginip. Napanaginipan ko kasi noon si Lola Bebang na nakatayo sa loob ng aming silid habang nagsisilaglagan ng mga laman nito sa sahig na may kasamang mga uod. May hawak itong itim na sisiw sa kaliwang kamay at mabilis na lumapit sa akin at pirsahang ipinasok sa aking bibig ang itim na sisiw. Nang mahimasmasan ako sa biglaang pagkagising ng aking diwa, ay napansin kong wala sa higaan ng aking mga magulang habang mahimbing pa rin natutulog ang bunso kong kapatid. Nasaan kaya sina Inay at Itay? Bakit wala sila sa aming silid? Tanong ko noon sa aking sarili habang pinapawisan ang buo kong katawan dahil sa masamang panaginip. Kahit na kinakabahan ako ng gabing yon, ay marahan akong tumayo at lumabas sa aming silid. Hindi pa nga ako nakakalabas sa aming kwarto ay naaaninag ko ang liwanag na nagmumula sa sala kung saan nakaratay si Lola Bebang. Isang pabilog na liwanag na nagmumula sa pulang kandila ang nakapalibot sa sala habang nasa labas ng bilog at nakapaikot si Nanay Helen at Tatay Samuel kasama ang buong angkan, pati na rin si Mang Kanor. Nasa loob naman ng bilog na napapalibutan ng pulang kandila si Lola Bebang habang nakahiga ito ng walang saplot at puno ng sariwang sugat ang buong katawan na halos kita na ang mga buto sa dibdib at tagiliran habang gumagapang ang napakaraming puting uod. Nasa tabi naman ni Lola Bebang si Lolo Simon habang hawak ang isang maliit na timba na puno ng sariwang dugo na hindi ko matukoy kung dugo ba ito ng tao o hayop. Pinapahid ni Lolo Simon ang sariwang dugo sa buong katawan ni Lola Bebang gamit ang kanyang mga kamay habang marahan na umuusal ng dasal sa hangin. Matapos mapahiran ng sariwang dugo ang buong katawan ni Lola, ay may dinukot ang aking lolo sa ilalim ng timba na puno ng dugo at malinaw kong nasisilayan kung ano ang bagay na yon. Dahil mga sariwang bituka at lamang loob ang nakahalo sa malapot na dugo. Ginutay-gutay ni Lolo Simon ang sariwang bituka at isinusubo sa bibig ni Lola. Malinaw ko ring nasisilayan ng inunguya ito ni Lola Bebang na parang isang mabangis na halimaw. Nagagawa nitong maigalaw ang kanyang ulo, ngunit nananatiling estatwa ang kanyang katawan. Sir Eric, napasigaw na lang ako nang bumangon si Lola Bebang ng paupo habang nagsisilaglagan ng mga laman na dumidikit sa kanyang mga buto at ibinaling ang paningin sa aking kinaroroonan habang nagkukubli ako sa tabi ng pintuan ng aming silid. Halos napalingon sila sa akin lalo na si Lolo Simon na mariin akong pinagmamasdan habang nagbabaga ang mga mata sa malamlam na paligid. Mas nilamon ako ng sindak nang magsalita si Lola Bebang at tinatawag ang aking pangalan habang nakaupo sa loob ng bilog na napapalibutan ng pulang kandila. Matapos tawagin ni Lola ang aking pangalan ay tila may bumubulong sa akin na lumapit ako sa kanya. Tumayo si Lolo Simon at naglakad papalapit sa akin at nagwikang, "Renante apo, tinatawag ka ng lola mo. Huwag kang matakot sa kanya dahil hindi ka naman niya sasaktan. Bahagi ka ng aming pamilya at ikaw ang namumuno sa bagong henerasyon ng ating saling lahi." Bungad na wika ni Lolo Simon na hindi ko lubos maintindihan. Hinawakan ni Lolo Simon ang aking mga kamay at magkasama kaming naglakad patungo kay Lola Bebang at pumasok kami sa loob ng bilog. Pinaupo ako ni Lolo Simon sa harapan ni Lola at ramdam ko ang tensyon sa aking katawan. Nagitla na lang ako nang pilitin igalaw ni Lola Bebang ang kanyang kaliwang kamay at hinaplos ng marahan ang aking muka at malapad na ngumiti at nagwika, "Apo,
Maawa ka sa akin. Gusto ko nang magpahinga at pumunta sa huling hantungan. Matagal nang patay ang aking katawan ngunit patuloy pa ring nabubuhay ang aking isipan. Hirap na ako at kailangan ko nang ipamana sa iyo ang binhi sa loob ng aking katawan. Sambit sa akin ni Lola Bebang habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Tatanungin ko pa sana si Lola Bebang kung ano ang sinasabi nitong binhi. Ngunit hindi ko na nagawang itanong dahil ibinuka nito ang malapad ng kanyang bibig at lumabas ang mahaba at malapad na dila at may nakapatong sa ibabaw na isang itim na sisiw na nakabaluktot ngunit buhay ito at kumikislot ang katawan. Apo, kunin mo na ang itim na binhi sa dila ng iyong lola gamit ang iyong bibig. Hindi ka ba naaawa sa Lola Bebang mo? Gusto na niyang manahimik, ngunit hindi niya magawa dahil kailangan niya ng masasalinan. Sambit naman sa akin ni Lolo Simon. Halos nilalamig na ako sa takot ng mga sandaling yon. Kahit na naroon ang aking mga magulang at nakatayo sa labas ng pabilog na apoy na nagmumula sa pulang kandila. Saglit kong ibinaling ang aking paningin kina Tatay Samuel at Nanay Helen. Walang bahid na emosyon ang gumuguhit sa mukha ng aking ama, habang si inay naman ay tahimik na umiiyak at mariin akong pinagmamasdan. Renante anak, kunin mo na ang bagay sa ibabaw ng dila ng Lola Bebang mo para matapos na ang lahat. Pag naisalin na ito sa katawan mo ay uuwi na tayo sa Antique sa susunod na araw. Turan naman ni Tatay Samuel sa akin at hinawakan nito ang kamay ng aking ina. Sir Eric, kahit na nakakaramdam ako ng matinding hilakbot at pandidiri ay wala akong nagawa. Tinanggap ko ang itim na sisiw na isasalin sa akin upang maging kauri nila bilang aswang. Kinuha ko ito gamit ang aking bibig. Ngunit nang makapasok sa aking lalamunan ng itim na sisiw ay nakaramdam ako ng matinding sakit na tila gumagalaw ito sa loob ng aking lalamunan at parang kinukutkot ang aking laman. Gumagalaw ito patungo sa aking sikmura at parang kinakalkal ang lamang loob ko. Wala akong nagawa kundi ang sumigaw habang nakapamaluktot sa sahig habang iniinda ang matinding sakit. Nagawa ko pa nga noon sumuka ng dugo dahil sa hindi maipaliwanag na kirot na gumagapang sa buo kong katawan. Akala ko noon ay mamamatay na rin ako dahil parang hinihiwa ng kutsilyo ang aking mga balat. Bago pumikit ang aking mga mata at mawalan ng malay ay nakita kong nakahandusay na sa sahig si Lola Bebang at wala na itong buhay habang nakadilat ang mga mata. Sa muling pagmulat ng aking mga mata ay bumungad sa akin ang nakakasilaw na liwanag na nagmumula sa labas ng malaking bintana. Nasa tabi ko naman si Nanay Helen at ang bunso kong kapatid. Tinanong ako ng aking ina kung kumusta na ang pakiramdam ko at sinabi ko naman na maayos lang ako ngunit nanghihina pa rin ang aking katawan. Marahang hinaplos ni Nanay Helen ang aking likuran at sinabing uuwi na kami sa susunod na araw. Nabanggit sa akin ni Nanay Helen na nakiusap sa kanya si Tatay Samuel na tanggapin ko ang itim na sisiw para matahimik si Lola dahil naaawa sila sa kalagayan nito. Ngunit humingi ng kondisyon ng aking ina kay Tatay Samuel na pumapayag siya basta uuwi kami kaagad ng Antique dahil agad daw akong ipapagamot ni inay sa isang dalubhasang manggagamot para alisin ang sisiw sa aking katawan habang natutulog pa ito upang maagapan. Inilahad din sa akin ni inay na galing din siya sa angkan ng mga aswang. Ngunit hindi pa siya ganap na aswang dahil buhay pa ang kanyang mga magulang at malalakas pa ito. Marami rin siyang kapatid na pwedeng salinan. Hindi tulad sa angkan ng aking ama na wala talagang ibang pagsasalinan kundi ako lang. Dahil kami lang ni Kati ang mga apo ni na Lolo Simon at Lola Bebang. Sir Eric, hindi ko lubos maisip na galing sa angkan ng mga aswang ang aking mga magulang. Ngunit batid ko na hindi naman masama si Nanay Helen at Tatay Samuel dahil lumalaban sila ng patas sa hamon ng buhay.
Kaya pala nagtataka ako noon kung bakit palaging walang kalamansi sa loob ng aming bahay sa Antique at ilang putahe na niluluto ni inay walang kalamansi. Ibinunyag rin nito sa akin na pati si Aling Nena ay isang aswang rin, pati ang ilang kalapitbahay namin na pinagmulan naming lalawigan kung saan kami isinilang. Matapos kong malaman ang buong lihim na pinagmulan ng aming pamilya, ay biglang dumating ang aking ama at niyaya kaming kumain dahil nakahanda na raw ang pagkain para sa aming pananghalian dahil tinanghali na ako ng gising. Ngunit hindi sa loob ng bahay ni Lolo Simon kami nakakain, bagkus sa labas ng tahanan dahil naglatag sila ng mahabang lamesa sa labas ng puno ng iba't ibang klaseng putahe bilang pasasalamat at pag-alay nila sa katahimikan ng kaluluwa ni Lola Bebang sa kabilang buhay. Sir Eric, sa pangalawang araw namin na pananatili sa Siquijor ay hindi man lang namin nilibot ang sityo ni Lolo Simon. Hindi rin natuloy ang sinabi ni Tatay Samuel na maliligo kami sa ilog dahil sa hindi inaasahang pangyayari kagabi. Uuwi na rin kami sa Antique kinabukasan dahil yun ang pangako ng aking ama kay Nanay Helen. Samantala, habang kumakain kami sa mahabang lamesa kasama si Mang Kanor at ang asawa nito at panganay na anak na halos binata na rin, ay biglang sumulpot sa makipot na daan sa kakahuyan ang grupo ng mga kalalakihan habang nakasukbit ang mga sundang sa kanilang mga bewang. "Tandang Simon, nabalitaan kong pumanaw na ang asawa mong si Bebang. Mukhang naisalin na ang itim na sisiw sa apo mo. Tama ba ako, Tandang Simon?" Bungad na wika ng isang matandang lalaki sa aking lolo habang nakabaling ang paningin nito sa amin ni Kati lalo na sa aming ina. "Bogart, mukhang napakatalas naman ng pandinig mo at pangamoy. Siguro nagpakawala ka na naman ng ilang mensaherong ibon para manmanan kami. Tama rin ba ako?" Sagot naman ni Lolo Simon at naging mainit ang palitan ng kanilang mga titig sa bawat isa. "Bakit ka na parito? Ano ang sadya mo?" Matapang na tanong naman ng isang kapatid ni Tatay Samuel. "Sir Eric, nagulantang na lang ako nang sabihin ni Manong Bogart na si Nanay Helen ang sadya nito dahil matagal silang hindi nagkita. Napag-alaman ko rin na karibal pala ni Manong Bogart ang aking ama sa puso ni Nanay Helen nung binata at dalaga pa sila. Subalit ang aming ama ang piniling pakisamahan ni Nanay Helen, dahilan para magkaroon ng matinding hidwaan sa pagitan ng dalawang lalaking mangingibig na humantong sa alitan ng dalawang angkan na parehong nagmula sa angkan ng mga aswang. Kaya pala umalis noon sa Siquijor ang aming ama't ina at doon nanirahan sa Antique upang maiwasan ang gulo at hindi humantong sa madugong awayan. Hindi naman pinansin ni Nanay Helen si Manong Bogart dahilan para mainis ito sa aming angkan, lalo na sa aking ama. Nagbanta ito na muling babalik sa aming sityo at kukunin ng sapilitan ng aming ina at ang bunso kong kapatid at dadalhin sa kanilang pinagkukutaan na kung saan naroon ang kanilang buong angkan. Dahil sa sinabi ni Manong Bogart ay biglang uminit ang ulo ni Tatay Samuel at matapang na sinugod ang Ginoo. Ngunit hindi nakalapit ang aking ama dahil mabilis na hinugot ni Manong Bogart ang sundang sa kaluban at itinutok ang dulo ng talim nito. Tumayo naman ang mga kapatid ni Tatay Samuel, pati na rin ang mga tiyahin ko ay napatayo na rin upang daluhan ang aking ama. Buti na lang at may nakasukbit na machete sa bewang ni Mang Kanor at hinugot niya ito at itinutok rin sa harapan ni Manong Bogart. "Bogart, umalis ka na kung ayaw mong dumanak ang dugo sa lupang kinatatayuan mo. Baka nakakalimutan mo, teritoryo namin ito." Matapang na wika ni Lolo Simon dahil biglang dumating ang ilang kalalakihan at kababaihan na naninirahan din sa nasabing sityo na sinasakupan ni Lolo Simon na kapwa mga aswang din. Muling ibinalik ni Manong Bogart ang hawak nitong sundang sa kaluban na nakasabit sa kanyang bewang. Sinabihan ng mga kalahi niya na babalik na sila sa kanilang pinagkukutaan
Ngunit bago ito tumalikod at naglakad palayo, ay dumura ito at tinitigan ng masama si Lolo Simon na halatang naghahamon ng madugong labanan sa pagitan ng dalawang angkan. Dahil si Manong Bogart ang namumuno sa kabilang sityo sa ibayong kagubatan. Nang makaalis ang pangkat noon ni Manong Bogart ay sinabihan ni Lolo Simon ang kanyang mga anak na muling umupo sa hapagkainan para ituloy ang naudlot naming pananghalian. Nagpaalam naman ng mga pamilyang aswang na napadaan sa aming sityo at malugod namang nagpasalamat si Lolo Simon. Sila ang mga pamilya na naninirahan sa mga watak-watak na kabahayan malapit sa kakahuyan sa mismong sityo na kinabibilangan ng buo naming angkan. Matapos ang aming salo-salo ay sinabihan ni Lolo ang kanyang mga anak na maging alerto at mapagmatsyag pagsapit ng takip silim dahil nakakasiguro ito na muling babalik si Manong Bogart at magpapadala ito ng mga mensaherong uwak para magmasid sa aming sityo. Lumipas ang ilang oras na kung saan papalubog na ang araw ay nagtipon-tipon ng aming angkan sa bahay ni Lolo Simon. Inutusan rin ng aking lolo ang bunsong anak nito na tumungo sa bawat tahanan na sakop ng aming sityo na magbibigay si Lolo Simon ng hudyat oras na sumalakay ang angkan ni Manong Bogart. Nanatili naman kami sa loob ng aming silid at kinandado na rin ni Tatay Samuel ang malaking bintana. Naglagay na rin ito ng itak sa loob ng aming silid bilang sandata sa paparating na panganib. Dahil alam nitong mapanganib na tao si Manong Bogart. Abala naman si Nanay Helen sa muling pag-iimpake ng aming mga kagamitan dahil bukas na ang nakatakdang araw ng aming pag-alis pabalik ng Antique. Imbis na bakasyon ng aming pinunta ay iba pala ang kinalabasan. Pinapunta kami ni Lolo Simon sa Sikihor para lang isalin sa akin ng itim na sisiw na namamahay sa katawan ni Lola Bebang. Matapos mag-impake ng aking ina, ay hinawakan nito ng mahigpit ang bunso kong kapatid dahil nagbanta si Manong Bogart na kukunin nito si Cathy na halatang gustong makapaghiganti sa aking ama. Lumipas pa ang ilang sandali kung saan tahimik na ang gabi at tanging ingay ng kuliglig ang aming naririnig ay tila nakarinig ako ng mga huni ng wakwak at pagaspas ng mga ibon na nagsiliparan sa kakahuyan na tila nabulabog ang kanilang gabi. Dumating sa punto na nakarinig kami ni Cathy ng malalakas na angil na nagmumula sa buong paligid ng bahay ni Lolo Simon. Hanggang sa bigla na lang sumigaw ang mga tiyahin ko na nilusob kami ng pangkat ni Manong Bogart. Bilang hudyat para makarinig ito ng ilang kalahi ni Lolo Simon. Kasunod ng malakas na palahaw ng aking mga tiyuhin ay nagsimula ng magkagulo sa buong paligid ng tahanan ni Lolo Simon na halatang may nagaganap na labanan. Ngunit puro halinghing ng mababangis na halimaw ang naririnig namin ng bunso kong kapatid. Mahigpit kaming niyakap ni Nanay Helen habang binabantayan kami ni Itay habang hawak nito ng mahigpit ang mahabang sundang. Tila iniiwasan noon ni Tatay Samuel na ipakita nito sa amin ang tunay niyang anyo bilang aswang. Napasigaw na lang kami ni Cathy nang may tumagos na mga kamay na may matatalas na kuko sa loob ng aming dingding hanggang sa sirain nito ang nakasaradong bintana. Sumigaw ng malakas ang bunso kong kapatid nang bumungad sa bintana ang ilang mga halimaw na halos nagbabaga ang mga mata at matatalim ang mga ngipin. Halatang gusto nilang mahawakan si Nanay Helen at Cathy para kaladkarin palabas patungong kagubatan. Ngunit hindi sila makalapit sa amin dahil winawasiwas ni Tatay Samuel ang hawak nitong sundang. Bagamat may iilang mga aswang na rin ang nakapasok sa loob ng bahay ni Lolo Simon dahil abala ang lahat sa pakikipaglaban sa ibang pangkat ni Manong Bogart. Dahil nakatuon ang atensyon ni Tatay Samuel sa mga umaataking nilalang sa aming binata, ay isang aswang ang mabilis na lumapit sa aming ama at hinaribas siya ng matatalas nitong kuko, dahilan para pumulandit ang malapot na dugo sa likuran ng aking ama. Nabitawan ni Itay ang hawak nitong sundang at muling kinalmot si Tatay Samuel ng aswang sa dibdib. Akmang lalaslasin na sana ng mabangis na halimaw ang lalamunan ni Itay, ay biglang dumating ang isa pang halimaw. Ngunit kakaiba ang itsura nito.
Kawangis nito ang isang malaking sigbin na may maitim na balat at may mahahabang mga braso. Lumapit ito sa mabangis na aswang na nakaibabaw sa aking ama at walang habas na itinarak nito ang matatalas na kuko sa liig ng katunggali ni Tatay Samuel. Matapos bumao ng matatalas na kuko sa liig ng aswang na nakaibabaw sa katawan ni Itay, ay walang habas nitong hiniwa ang lalamunan hanggang sa humiwalay ang ulo nito sa katawan. Nabulalas na lang ako nang magpasalamat si Nanay Helen sa halimaw na tumulong sa aking ama. Dahil ang halimaw na yon ay walang iba kundi si Lolo Simon. Sinabihan kami ni Tatay Samuel na manatili sa loob ng silid dahil mukhang lalabanan na nito ang mga aswang ng pangil sa pangil. Napansin ko kasi noon na tila nanlilisik na ang dalawang mata ng aking ama. Tumalon si Lolo Simon para atakihin ang mga aswang na sumira sa dingding ng aming silid. Tumalon din si Tatay Samuel sa bintana upang tulungan si Lolo Simon. Hindi naman umalis sa aming tabi si Nanay Helen. Habang mahigpit kami nitong niyayakap, nakaramdam naman ako ng awa sa bunso kong kapatid dahil hindi ito tumitigil sa kakaiyak habang nakapikit ang mga mata dahil natatakot ito sa mga aswang. Muli akong nakaramdam ng hilakbot nang pumasok sa aming silid ang ilang halimaw na matutukoy kong babae ang mga ito dahil sa mahahaba at buhaghag nilang buhok. Tila naglaho ang aking takot nang bigkasin ni Nanay Helen ang mga pangalan ng babaeng halimaw dahil sila pala ang mga tiyahin ko. Lumapit sila sa amin para dalhin kami sa ligtas na lugar dahil nagiging madugo na ang labanan sa pagitan ng dalawang pangkat ng mga aswang. Tinulungan kami ng aming mga tiyahin na makalabas sa bahay ni na Lolo Simon. Nang makalabas kami sa bahay ng aming lolo, ay bumungad sa amin ng walang tigil na labanan ng mga aswang. Tinakpan ni Nanay Helen ng kanyang mga palad ang mga mata ng bunso kong kapatid dahil mag-iiwan ito ng trauma kay Kati kapag nakita nito ang napakaraming halimaw. Malinaw ko ring nasisilayan ng ilang mga aswang na nakabulagta sa lupa habang duguan ng katawan. Ang iba sa kanila ay buhay pa pero malaking pinsala ang natamo habang ang iba naman ay wala ng buhay. Napansin ko rin na karamihan sa mga napaslang na aswang ay nasa pangkat ni Manong Bogart dahil kawangis sila ng mga halimaw na umatake sa amin kanina sa loob ng aming silid. Napatigil na lang ang madugong digmaan nang umatungal ng malakas si Lolo Simon habang nasa tabi nito ang isang halimaw na matutukoy ko na yun ang aking ama dahil sa suot nitong punit na damit at maiksing salawal. Hawak ni Lolo Simon ang isang pugot na ulo habang umaangil ito ng malakas. Itinapon nito ang ulo ng halimaw sa mga kasamahan nito at sabay nagwika si Lolo Simon na itigil na ang madugong labanan dahil napas lang na niya ang nagbigay sanhi ng madugong digmaan. Ang pugot na ulo na itinapon ni Lolo Simon ay pagmamay-ari ng pinuno ng mga aswang na kanilang kinalaban. Pinagtulungan pala ni na Tatay Samuel at Lolo Simon na patayin si Manong Bogart. Nagulat na lang ako nang kunin ng isang aswang ang pugot na ulo ng kanilang pinuno at mabilis silang tumakbo papasok sa kakahuyan patungo sa kabilang ibayo ng kagubatan kung saan sila kumukuta. Tila nabahagang buntot ng mga aswang nang mapaslang ang kanilang pinuno at iniwan ang mga katawan ng kanilang kasamahang nasawi. Nagwagi sa naganap na madugong labanan ng pangkat ng aming angkan na pinamumunuan ni Lolo Simon nang tuluyang maglaho sa madilim na kakahuyan ng pangkat ni Manong Bogart. Ay muling bumalik sa dating anyo sina Tatay Samuel at Lolo Simon, pati na rin ang mga nakababatang kapatid ng aming ama at ilang matatandang kalalakihan at kababaihan na tumulong sa pangkat ni Lolo Simon, kabilang na si Mang Kanor. Wala namang nasawi sa pangkat ni Lolo Simon, ngunit marami sa kanila ang sugatan. Hindi naman nagtatagal ang kanilang mga sugat dahil kaya nila itong pagalingin gamit ang sarili nilang mga laway. Sinunog nila ang mga bangkay na kanilang pinaslang, kasama na rin ang nasunog ang katawan ni Manong Bogart. Ngunit hindi na isama ang ulo nito dahil kinuha ito ng isang aswang sa pangkat ng pinunong nasawi.
Tinumpuni naman ni Tatay Samuel ang nasirang dingding at bintana sa aming silid at tinulungan siya ng ilan niyang nakababatang kapatid na lalaki. Habang ang mga tiyahin ko naman ay nilinis ang nagkalat na dugo sa lupa. Habang unti-unti namang natutupok ang mga labi ng mga aswang na kanilang pinaslang. Matapos ayusin ng magkakapatid ang bahay ni Lolo Simon, ay muli kaming bumalik sa aming silid para pakalmahin ang aming mga sarili. Mahinahon namang kinausap ng aking mga magulang ang bunso kong kapatid para linawin sa kanya ang buong kaganapan sa aming lahing pinagmulan na agad naman naunawaan ni Kati. Isang panibago at matiwasay na umaga ang bumungad sa amin nang magising kami kinabukasan. Dahil nagapi ang kalahati sa pangkat ni Manong